Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagnilay-nilay ng salita ng Panginoon upang papurihan at sampahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat umaga, mga kasangga, ang pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, ito isang paalala sa atin na hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ang ating matatag na sandigan sa mundong na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Humuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso at ng mga takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kasangga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kasangga, ay makikita sa pahayag. Pahayag, Kabanata 3, talatang 6. Ayan. Ito po ang sinasabi. Ang may pakinig ay makinig. At sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami
sa lahat ng aming mga ginagawa. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay magpatuloy sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging mapagbantay sa bawat hakbang ng aming mga buhay upang hindi kami masilo sa anumang kapahamakan o sa mga tukso o sa mga pagsubok, Panginoon. Panginoong Hesus, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na merong may dalang karamdaman. Naroon man sila sa paggamutan o sa kanilang mga bahay. Panginoon, abutin mo po ang bawat isa upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdamang iyon. Hipuin mo po ang kanilang mga katawang lupa upang manumbalik ang lakas, O Diyos. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kasangga na nagsisihanda para pumasok sa kanilang mga trabaho. Panginoong Diyos, dalangin kong ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe. Lalong-lalo na, Panginoon, kung sila ay nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, ito man ay 2 gulong o 4 ang gulong, Panginoon, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon, upang makarating sila sa kanilang pupuntahan na maluwalhati. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan upang hindi sila, Panginoon, ay magkaroon ng anumang mga hidwaan sa kalsada dahil sa traffic, Panginoon, trapiko. Lord, salamat. Salamat sa iyong mga katugunan na patuloy mong ipinagkaloob sa bawat anak mo na patuloy na tumatawag at sumunod sa iyong kalooban. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga nagtatrabaho sa mga lansangan, yung mga naglilinis ng kalsada. Lord, patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo silang bigyan ng proteksyon sa ulan, sa init, upang hindi sila, O Lord, magkaroon ng karamdaman. Gayon din po ang mga kapulisan na patuloy na tumutupad sa kanilang mga tungkulin bilang mga alagad ng batas. Sila po'y iyong ingatan, naway maging patas po sila sa anumang mga hakbangin na kanilang gagawin, O Lord. Maging ang mga kasundaluhan, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila dahil sila po ang nagbabantay ng aming bansa sa anumang mga terrorist act, Panginoon, na patuloy na naghahasing ng kaguluhan sa aming bansa. Panginoon Hesus, dalangin ko rin, Panginoon, ang mga anak mo, ang mga kapastoran sa buong bansa ng Pilipinas. Naway ingatan mo po ang mga manggagawa mong ito. Patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan, karunungan, upang sila, O Diyos, ay makapagpatuloy sa paglilingkod, pagbabalita ng magandang balita ng katotohanan, ang iyong mga salita, Panginoon, upang marami po ang maliligtas. Panginoong Hesus, ingatan mo po sila, ang mga pastoral namin, at maging ang kanilang buong sambahayan, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at ilayo sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa mga karamdaman, Panginoon. Ilayo mo sila, O Diyos. Proteksyonan mo po sila. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kasangga na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW.
Lord, ingatan mo po sila sa ibang bansa, Panginoon. Ang mga OFW, ilayo mo sila sa kapahamakan, sa mga karamdaman, sa mga tukso. Bagkus proteksyonan mo po sila. Maghari ka sa kanilang mga buhay upang sila po'y ligtas sa anumang kapahamakan na kanilang kaharapin. Tulad ng nangyari sa ibang bansa, doon sa Hong Kong, Panginoon, na marami pong kaming mga kababayan na naapektuhan dahil sa malaking sunog. Ang iba ay nagkaroon ng sugat sa kanilang katawan dahil napasok po sila. Ang iba, o Diyos, ay nawala, namatay, Panginoon. Panginoon, dalangin ko na ikaw ang siyang maghari, manguna sa kanila upang lahat ay ligtas anuman ang mga mangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Tulungan mo po ang aming government na mabigyan ng maayos na buhay ang aming mga OFW doon sa Hong Kong, na sila ay makauwi at mabigyan ng sapat na pangangailangan, Panginoon. Amin din inilalapit, Panginoon, ang mga kaibigan namin na naroon na mamigrate sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo po silang gabayan, ilayo sa mga karamdaman, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong mga salita, Panginoon, upang kanilang maibalita ang mga balitang maganda para sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy ko rin tinataas, O Diyos, ang aming mga kasangga na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng mga hanap buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pahayag 3, talatang 6. Ang talatang ito ay maikli, ngunit napakalalim at napakabigat ng panawagan. Hindi lang ito simpleng pahayag, mga kasangga. Ito ay isang babala, paalala at paanyaya mula sa Panginoon. Sa bawat mensaheng ibinigay ni Jesus sa 7 iglesia sa aklat ng pahayag, inuulit niya ang parehong linyang ito. Isang tanda na ang pinakamahalagang tugon sa salita ng Diyos ay hindi lang malaman, kundi pakinggan at sundin. Ang tunay na pakikinig ay hindi lang pagtanggap ng information. Marami ang mga tainga, pero hindi lahat ay nakaririnig. Marami ang nakabasa ng Biblia, nakapakinig ng sermon, nakadalo sa simbahan, pero kakaunti ang nagbabago ng buhay. Ang mensahe ng Diyos ay hindi para lang marinig, hindi para i-memorize ang mga talata, ang mga sitas, hindi para pag-usapan lamang, kundi ito ay para isa buhay. Ang may pandinig ay hindi tumutukoy sa physical na pandinig, kundi sa puso na handang tumanggap ng katotohanan. Kahit masakit, kahit mapanawagan, kahit magbabago ng direksyon ng buhay.
Ang Espiritu ang gumagabay sa iglesia. Di ba? Hindi tao. Hindi tao. Makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa panahon ngayon, mga kasangga, napakaraming boses. No? Marami tayong maririnig. Sa panahon ngayon, napakaraming boses ng kultura. Ng ating kultura. Sa panahon ngayon, napakaraming boses ng mga opinyon ng tao. Sa panahon ngayon, napakaraming boses ng sarili. Boses ng tukso. Boses ng social media. Pero, mga kasangga, may isang boses na dapat laging mas mahalaga sa lahat. Ang boses ng Espiritu Santo. Kapag ang iglesia ay hindi na nakikinig sa Espiritu, nagiging gawa na lamang ng tao ang ministeryo. Naging programa ang pagsamba, naging forma ang pananampalataya, at nawawala ang kapangyarihan, init at kabanalan. Ang iglesia ay hindi nanatiling buhay dahil sa galing ng pastor, hindi dahil sa dami ng miyembro, hindi dahil sa laki ng gusali, kundi dahil ang Espiritu ang gumagalaw at pinakikinggan. Ang pakikinig ay nagdadala ng pagsunod. Di ba, mga kasangga? Ang pakikinig ay nagdadala ng pagsunod. Sa bawat iglesia na kinakausap ni Jesus, may kasamang papuri, no? Sa bawat iglesia na kinausap ni Jesus, may kasamang papuri. May kasamang pagtutuwid. May kasamang babala. At may kasamang pangako. Pero walang kabuluhan ang lahat ng ito kung hindi tatalima at nakakarinig. Walang kabuluhan. Ang hindi nakikinig sa Espiritu ay patay sa espiritual. Patay. Ang hindi nakikinig sa Espiritu ay nagtatago sa kasalanan. May tinatago. May sikreto. Ang hindi nakikinig sa Espiritu ay malamig sa pananampalataya. Ang hindi nakikinig sa Espiritu ay nagiging kampante at walang pagbabago. Ang hindi nakikinig ay nakikinig ang nagiging masunurin, no? Masunurin. Ang hindi nakikinig sa Espiritu ay handang magsisi. Ang hindi nakikinig sa Espiritu ay nagiging matatag. Masigasig sa paglilingkod ang nakikinig. Ang nakikinig sa Espiritu ay handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Mga kasangga, ang pakikinig ay bunga ng pusong may paggalang at takot sa Diyos. Ang hindi nakikinig ay tanda ng pusong matigas at mapagmalaki. Ang bawat iglesia at bawat mananampalataya ay sinusuri ng Diyos. Ang linyang ito ay nagsisilbing pampukaw, mga kasangga. Huwag mong isipin na ligtas ka sa pagtutuwid.
Huwag mong isipin na hindi ka kasama sa sinusuri. Kasama tayo, mga kasangga. Ang mensahe ng Diyos ay hindi para sa iba. Ito ay para sa iyo at sa akin, mga kasangga. Para sa buong iglesia, buong simbahan. Kung minsan, akala natin, ang mensahe ng Diyos ay para sa mga makasalanan doon, no? Para sa makasalanan. O para sa ibang simbahan. Pero sabi ng Panginoon, mga kasangga, makinig ka. Makinig ka. Ito ay personal, ito ay practical, ito ay panawagan sa pagbabagong hindi na dapat ipagpaliban. Ang pakikinig ay patunay na buhay espiritual. Sa Biblia, ang hindi nakakarinig sa Diyos ay patay. Patay. Patay sa kasalanan. Patay sa pananampalataya. Patay ang puso. Pero, ang tunay na anak ng Diyos ay nakakarinig ng tinig ng pastol at ito ay sumusunod. Kung matagal ka nang hindi nakikinig sa Espiritu, mga kasangga, kung ang Biblia ay hindi na tumutusok sa iyong puso, kung ang panalangin ay parang tungkulin na lang, no? Parang tungkulin na lang. Kung ang sin o kasalanan ay parang hindi na mabigat, mga kasangga, baka kailangan mong tanungin ang iyong puso. Buhay pa ba ako? Espiritual? Buhay pa ba ako? Espiritual. Ang mensahe ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero ang puso ng tao ay madalas nagpapatigas. Kahit iniulit ni Jesus ang parihong pahayag 7 beses, hindi dahil makulit ang Diyos, kundi dahil madalas tayong mahina sa pakikinig. Mahilig tayo sa paboritong talata, pero iniiwasan ang mapait na katotohanan. Mahilig tayo sa mga pangako, pero hindi sa pagsunod. Mahilig tayo sa pagpapala, pero hindi sa pagsisisi. Pero ang Espiritu, mga kasangga, ay hindi nagbago. Patuloy siyang nag-uusap. Patuloy niyang tinatawag ang iglesia. Patuloy niyang inihahayag ang kalooban ng Diyos. Ang tanong, mga kasangga, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Ang pinakamatamis na bunga ng pakikinig ay tagumpay at buhay. Sa bawat mensahe sa 7 iglesia, may pangako para sa magtagumpay. Pero ang tagumpay ay hindi nakukuha sa sariling lakas. Ito ay bunga ng pusong sumusunod sa Espiritu. Ang nakikinig ay nagiging matapang. Ang nakikinig ay nagiging tapat hanggang wakas. Ang nakikinig ay nagiging higit na malapit sa Diyos. Ito ngayon ang ating hamon sa ating mga kasangga. Makinig sa Espiritu. Hindi bukas. Hindi kapag may oras. Hindi kapag komportable, kundi ngayon na. Ngayon na. Dahil ang sinabi sa Biblia, ngayon na ang oras
ng ating kaligtasan. Hindi bukas. Ha? Hindi mamaya. Ngayon na. Ngayon na. Tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong puso, sa iyong buhay. Na siya ay namatay, nabuhay, at umakyat sa langit para tayo ay maligtas. Kaya mga kasangga, ngayon na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo lang si Kristo bilang iyong Diyos at personal na tagapagligtas, at magsisi ka sa lahat ng iyong kasalanan. Mga kasangga, tiyak na ikaw ay maliligtas sa kapahamakan. Sa bawat sermon, sa bawat pagbabasa ng Biblia, sa bawat panalangin, sa bawat pangyayari, may sinasabi ang Diyos. Hindi siya tahimik, mga kasangga. Tayo ang madalas na hindi nakikinig. Kaya sa bagong araw na ito, sa panibagong pagkakataon, muli nating ipanalangin, Panginoon, buksan ninyo ang aking tainga at aking puso. Nais kong marinig, maunawaan, at sundin ang iyong tinig. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, salamat po sa panibagong araw na inyong ibinigay. Salamat sa buhay, sa lakas at sa pag-asa na muli ninyong pinaniningning sa aking puso. Sa araw na ito, Diyos, nawa'y samahan ninyo ako sa bawat hakbang. Bigyan ninyo ako ng karunungan sa aking mga desisyon, sa katatagan sa gitna ng mga pagsubok, at pusong mapagpakumbaba sa lahat ng aking gagawin. Linisin ninyo ang aking isip at damdamin. Punuin ninyo ako ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Gamitin ninyo ako bilang daluyan ng kabutihan at biyaya sa ibang tao. Inahabilin ko po sa inyo ang buong araw na ito. Naway magawa ko ang lahat ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo po, Diyos, ang lahat ng nakikinig at ginagawa, isinabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo po sila, ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.